Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Tito AJ at nagpapasalamat ako sa inyong mainit na suporta sa ating pilot episode, Ang Kwento ni Marco. Sa totoo lang, hindi ko inakala na maraming puso ang makakarelate sa isang simpleng liham na puno ng sakit, pag-asa at katotohanan ng buhay. At ngayong gabi, narito na tayo sa ikalawang yugto ng ating munting kwentuhan. Minsan may mga taong dumarating sa buhay natin sa panahong hindi pa tayo handa. Hindi pa buo ang pangarap natin, wala pa tayo may pagmamalaki, wala pang pangalan, wala pang pera at wala pang kasiguraduhan ng bukas. Pero sa mga panahong iyon, doon madalas dumarating ang totoong pagmamahal. Yung tipong may isang taong pipiliin kang samahan kahit wala ka pa. Yung maniniwala sa iyo habang ikaw mismo nagdududa pa sa sarili mo. At habang unti-unti mong iniabot ang mga pangarap mo, minsan hindi mo namamalaya na unti-unti mo ring nalalayo ang taong minsan naging tahanan mo. Masakit isipin na may mga tagumpay na hindi mo rin pala maipapakita sa taong kasama mo noong nagsisimula ka pala. At minsan, kapag nasa tuktok na tayo ng tagumpay, doon mo marirealize na may mga bagay na hindi kayang palitan ng pera, negosyo o pangalan. Ngayong gabi may babasahin akong liham mula sa isang lalaking nasa kanya na halos lahat. Pero gabi-gabi pa rin binabalikan ng isang babaeng hindi niya napiling ingatan noon. Siya ay si Anthony. Isa na siyang matagumpay na negosyante ngayon, maraming naabot sa buhay, maraming pangarap ang natupad. Pero sa likod ng lahat ng iyon, maraming pagsisisi hanggang ngayon at dala-dala niya pa rin ito. At ito ang kanyang liham. Dear Tito AJ, hindi ko po alam kung bakit hanggang ngayon sa tuwing umulan bumabalik sa akin yung amoy ng kape sa maliit na coffee shop sa Silang Cavite. Siguro dahil doon nagsimula yung panahon sa unang may naniwala sa akin. Ako po si Anthony at sa edad ko ngayon, masasabi kong kahit paano may mga bagay na rin akong naabot sa buhay. Hindi man ako yung pinakamayaman, hindi man ako yung pinaka-successful, pero malayo na po ang narating ko. Dati binibilang ko lang yung barya ko para lang makauwi. Ngayon hindi na ako gaanong natatakot sa gastusin. Dati nangangarap lang ako makapasok sa mga lugar na malalamig ang aircon at may mga taong naka-Amerikana. Ngayon, minsan ako na yung kinakausap sa loob ng mga meeting room na iyon. Dati iniisip ko kung paano ko babayaran ang tuition fee ko. Ngayon ako na yung tumutulong sa iba para lang makapagsimula. Pero Tito AJ, may natutunan ako sa buhay. You can have everything you once prayed for and still miss the person who made those dreams worth chasing. Kasi minsan nakala natin kapag nakuha na natin yung pangarap natin, magiging buo na tayo. Pero hindi pala. May mga tagumpay na tahimik lang, may mga bahay na malaki pero malamig, may mga sasakyang mamahalin pero wala kang gustong puntahan. At may mga gabi na nasa iyo na ang lahat ng dati mong ipinagdarasal, pero ang hinahanap pa rin ng puso mo ay yung taong kasama mo noong wala ka pang kahit na ano. At sa bawat tahimik na gabing iyon, si Sheila ang bumabalik sa isip ko. Ang babaeng nagmahal sa akin noong hindi pa ako kilala ng mundo. Ang babaeng naniwala sa akin noong ako mismo, hindi pa ako naniniwala sa sarili ko. At ang babaeng nawala sa akin, hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa sarili kong pagbabago. Taong 2009 po noon, working student ako. Sa umaga estudyante, sa gabi service crew sa isang maliit na coffee shop sa Silang Cavite. Hindi po madali yung buhay ko noon. Gigising akong pagod at matutulog ako mas pagod pa. Minsan habang nasa klase ako, hirap akong labanan yung antok dahil dire-diretso ang trabaho ko. Minsan kulang yung pera ko pang photocopy kaya nakikiram na lang ako ng reviewers sa kaklase.